So hello, welcome to our module number 7, name resolution, no? In administering networks in Linux course. So the objective of this module is to explain the purpose of domain name system, and for our lab, download, install, and configure, download, install, configure, and test name resolution. So balikan natin. The purpose daw of DNS is to enable a client to translate names into IP addresses. Kung babalikan natin ang history, no? Konti pa lang naman yung mga computers noon eh. So, yung DNS hindi pa kailangan noong time na yan. So, every computer noon ay merong tinatawag na host file, no? Naglalaman ng IP to name mapping, no? So, every device, no? Ay merong laman, no, yung etc host nila kung Linux or Unix. Kapag ka Windows naman, yung host file, no, under ng directory na yan nakikita ninyo. So nung lumawak yung network, no, yan, nag-expand, no, yung technology. So yung pagmamanage daw ng name to IP mapping ay masyado nang mahirap, kasi lalo na yung malalayo yung mga network outside ng isang organization. Kaya itong si Paul Mockapetris, no, created DNS in 1984, no, to create a hierarchical database, no, of resource record. So matatandaan natin, no, we use DNS para makapag-query yung client natin. So dalawang lookup process yung ginagawa, no, ng device natin. Forward lookup query is when a client querying DNS server, no, for an IP address. Example, no, if you type DNS lookup and then the name of the website, it will return the IP address. Reverse lookup query naman is when the client querying a DNS server for the name of the host, no. For example, using the nslookup command followed by the IP address, no, of the server, it will return the name naman, of that device. So in order for a device, no, to access internet, yung mga content provider, no, it must have DNS server IP in its network configuration. So yun daw ay na-obtain ng client through the use of DHCP or minamanual, no, yung etcresolve.conf. So balikan natin, no, yung DNS namespace, sa illustration. Babalikan natin yung illustration nitong namespacing, on the top of the hierarchy tree is root server, and then sa ibaba niyan yung mga top level domain names, no, such as .org, .edu, .com, no? Of course connected yan. Okay, so yung top level domain name natin, meron ding mga servers under it, no, tinatawag na second level domain. Example daw niyan yung Red Hat saka Microsoft.com, no. Example, ito daw yung Microsoft.com. So si Microsoft.com, may mga servers pa yan or mga child servers, no, sa loob. Kunyari yung mismong website www, yung download naman natin is downloads.microsoft.com, no. So ganyan yung illustration niya. So we have downloads.microsoft.com. So again, DNS namespace is hierarchical tree structure with root at the top, usually represented by dot or period, So below root domains are the top level domains such as edu.org, .com, etc.
domain names, no, or domains one level below the top level domain, sometimes referred to as second level domain, and can have subdomains or child domains. So ito mga child domain na to. So in DNS, no, meron tinatawag na fully qualified domain name. Ito yung combination ng device name or host name plus the domain name, ano, kung saan siya kabilang. Example, a computer that has server 1 name under ng hendrix.org, hendrix.it, ay ang FQDN niya is server1.hendrix.it. So the purpose of DNS is to hold yung mga records na. Yan. So meron tayong tinatawag na zone, no, or DNS zones, also known as zone of authority, a portion of the DNS tree that covers one domain name or child domain name. Zone consists of resource records, no, such as a record, also called a host record, contains the IPv4 address of a computer. Yung counterpart niyan sa IPv6 ay quad A. Pointer or PTR record, no, the reverse of an A record, contains the name of the computer and can be used, no, to resolve IP address to host name. NS record or name server record points to a DNS name server. Start of authority, a zone contains meta information about the zone itself. Canonical name, na naalala nyo, no, alias to, no, for an existing host name. Usually ang canonical ginagamit para mas mapadali, no, yung pag-recall sa pangalan, no, ng server. MX record points to an SMTP server. So dalawa yung function kasi ng DNS server, no, pwedeng caching only server or yung authoritative local server, no. A caching only server is a type of DNS server that is set up without authority over a zone, no, but is connected to other name servers and caches the query. Ibig sabihin, nagtatanong lang din yan, no, sa upper DNS server, tapos magre-respond lang siya doon sa query ng client. So caching only servers do not have zone database with resource records. Two kinds of caching only name server: forwarder and root servers. Caching only server without a forwarder will have to get information elsewhere, no, when it receive a query from a client. Caching only server with a forwarder, no, is a DNS server that will get all its information from the forwarder or the DNS of the ISP, or pwede rin naman tong public DNS server, no. A company, local area network DNS server would have a DNS server from their ISP as forwarder, no. Yan daw ay kasama sa loob ng name.conf file kung Linux, ano, you know, forwarders, no. Example, entry ng IP address. A recursive query is a DNS query where the client that is submitting a query expect complete answer. Iterative query is a DNS query where the client does not expect complete answer, no. So ginagawa daw yan ng server to server, no? Take note that root name server do not respond to a recursive queries. Another role of the DNS server is the authoritative DNS server. For example, sa loob ng isang organization, no, sarili nilang DNS server, no, that will hold yung mga pangalan ng website nila, mga servers nila, no. A DNS server daw that is controlling a zone. A zone is a collection of resource record kagaya ng a host, no, PTR, NS, no, yung nabanggit natin kanina. So sometimes sa mga malalaking organization, having one authoritative DNS server is not enough, no? Kasi pagka nag-down yung primary, di wala nang name resolution. So pwedeng mag-create pa ng secondary authoritative server, no, for fault tolerance, for better performance, and for load balancing, no? So now, pasok na tayo sa demonstration natin, no, for installing and configuring caching only DNS server on Debian. Ang package na kailangan natin dito ay bind9 at bind9utils, no? So yan ay na-install ko na doon sa ating GNS3 na gagamitin.
Okay, so create lagi tayo ng backup dito sa file na ito, para in case na nagkaroon kayo ng ng pagkakamali, you can revert back to a clean configuration. So pwede tayong mag-create ng backup. Then edit na natin. So dito we're going to create an access list, para siyang name ACL. Tatawagin na lang natin yung allowed client, or you can call it different name. So i-allow natin yung sarili nating device, which is localhost, or pwedeng its IP address, kasi yung nilagay ko dun IP address lang. Yan, pwedeng localhost kung may localhost na naka-entry sa sa host file, plus yung subnet na i-allow mo for querying. In this case, yung sample ko is 10.10.10.0/24. And then pasok tayo dito sa line ng forwarders, so dito ibabato ng ating DNS server na ito yung query ng mga client. So gamitin ko lang ay isa, 888. Pwede naman may backup kayo, 8.8.4.4, plus other parameters, dito sa allow query, i-define natin dito yung ACL na ginawa natin kanina. Ayan. So that's all, tapos save, and then systemctl enable bind9. Ayan. So walang error, so testingin na natin yung client natin. Ayan. So yung client natin dito ay Ubuntu, ito muna yung server natin, which is DNS, yung Debian. So maglagay muna tayo ng static IP address. So yung magiging DNS server natin dito, si 10.10.10.10. So let's open a terminal. Ping muna natin server natin, ping. Okay, so tingnan natin kung meron tong nslookup, nslookup www.mfi.org.ph. So successful. Nag-request kasi yung client natin, or nag-query yung client natin regarding www.mfi.org.ph. So yung ating Debian caching only server, nagtanong din yun kay 8.8.8 kung may record siya ng mfi.org.ph. So si 8.8.8 naman ay nag-respond ng IP address nun. So ni-record din yun, doon mismo sa memory muna ni Debian server natin, tapos saka pinorward kay client yung record. So in this situation na pwede na tayong mag-browse ng different site sa internet.
Okay. Pati yung yung website ng mfi.org.ph gagana na yan. But just to save time, tuloy na tayo dito sa ating CentOS naman, no, na configuration. Sa CentOS bind-utils, no, yung dapat nyo install. Na-install ko na yan. Tapos i-edit niyo yung name.conf. Pero maganda mag-backup ulit, no? So hanapin natin yung mga parameters na dapat iset. So listen port 53. Ito yung local host ng ating server. Pwede rin natin dictate dito yung mismong IP address na nilagay natin sa kanya. So comment natin, no, yung mga hindi natin kailangan dito para hindi tayo nalilito. Tapos yung version, no, additional lang naman daw yan, optional lang yan but you can research for your own purpose, na kung ano yung purpose yan, pero lagay na rin natin. Sa allow query, local host kasi hindi naman nakadefine to doon sa local host file ko 127 nilagay ko doon or yung pangalan mismo ni Debian followed by the subnet address. Save natin. Hopefully walang problema itong ating configuration file, no? So yung kanyang pangalan sa service, no, named.service. So, huwag nyo kakalimutan, no? Yung firewall ang magiging problema niyan, no? So, testingin natin. Ping muna tayo, no? Sorry. Exit ping. Tapos palitan natin yung ating DNS server. NS
Pwede nating dictate yung server natin kung gugustuhin ninyo. Pero sa Windows kasi ang makikita nyo server dyan is kung ano yung nakakonfigure dun sa ating IP configuration. Anyway, let's look up www.mfi.org or Cisco naman tayo siguro, no? Ayan, no? Nag-return na siya ng IP. So ila itrabaho ng natin na caching only DNS server. Okay, so yung susunod na activity is installing and configuring local DNS server. Ibig sabihin nito, meron na tayong zone na aalagaan dito, no? Or ilalagay doon sa database, no? Lilinisin ko muna, no? Lilinisin ko muna itong mga configuration natin. I-revert back muna natin. So, kung nasa CentOS tayo, disable ko muna, no? Tapos so patungan ulit natin to ng dati, no? Override, yes. So dito naman sa kabila, okay, so malinis na siya. So dito naman, no, when creating local DNS server, no, para sa internal ng ating for example company, no. So package required is bind9 utils. Ito mga documentation ito eh. If you want na mga help files, no, gusto niyo basahin, pwede namang hindi install to, no. So ayusin ko lang muna yung topology natin. Siyempre magdi-define ako ng sarili kong domain name, no? Kunyari Hendrix IT. Yan. So para hindi masyadong mabigat ito sa memory, kunyari ito mga servers ito, na i-define natin yung pangalan nila dito, no? Kunyari this is web srb1-web. Muna, no? Additional server, may DNS ka na,
web server, and file, no? Kaya lang hindi naman natin ko-configure ito, no? Basta IP address lang sa name, no? Okay. So may problema, hindi pa pala na-set ito. So gamitin ko na nga yung totoong server, which is pwedeng mag-Lubuntu rin tayo, no? Pwede na yan. Post ko muna, no? Papalitan ko muna ito ng mga hostname, nalagyan ko ng mga IP address na. Okay, so unahin muna natin yung Debian. So create entry, no, for forward lookup zone, no, by modifying the bind name conf local, no? Pwede tayo mag-create ng backup niyan. So enter lang natin yun, no? So sa akin ang domain name ko kasi Henrix IT, no? May bahala sa domain name niya. So mamaya mag-define tayo ng file, no, na db.your domain name. So create a forward lookup zone file by copying yung etc bind db local, yung db.hendrixit yung dinipay natin dito, para ka lang nag backup, ano. Tapos yung ginawa nating forward lookup zone file na yan, i-edit natin yan.
So gayahin lang natin yung parameters dito, or sundan lang natin, no? Startup authority, ito yung mismong domain name server ninyo or domain name ninyo, no? So ito, base sa pagkaka-research ko, yan daw ay email, no? Email address ng root server. Pwedeng root.hendrix.it, or bahala ko kung magde-define pa kayo ng ibang email server for admin, no? Ayan, yung serial, may pattern to. Yung year, no? Year today 2023, yung month is 5, yung day is 15, year, month, day, tapos sequence number. So pwede tayo mag-start ng sequence number 1. Every time na i-edit nyo to, mag-i-increment ng 1 yan. Yan. So serial, and then ito na tayo, no? Ito yung mga pangalan ng host name, no? Host name to IP. Name server ko, so, dev web, dev dash name dash server dot henrix.it. Ayan. So pwede ko rin siya i-define dito, no? Pwede yung space or tab, ano, para medyo maayos-ayos yung yung kanyang itsura. Tapos IP address ng ating domain name server, which is 10 isa pang server, no? Yung web, no? srb1 dash web. srb2 dash file server. Pwede rin tayong gumawa ng canonical name, no, or alias, no? So instead na dev dash name dash server ang lagi kong tatawagin, ang haba niyan, eh. Pwedeng tawagin ko na lang siya name server or ns. In, tapos cname, tapos i-define nyo rito yung complete name niya, yung dev dash name dash server dot henrix it dot. Yung web, no? Pwedeng web or www. Cname for srb1 So yan, kung marami pa kayong server, pwedeng ipa-define dito, no? Usually yung mga client, di naman natin nilalagay dito yun, eh. Yan, di na natin kailangan ilagay. Pwede silang magkaroon ng suffix name or tama, no? Yung DNS name through the use of DNS or DHCP pala, no? Through the use of DHCP. Yan, ito lang ang kailangan natin sa ngayon. Start muna natin, no?
So ito from the local device. Tingnan natin kung may dig tayo na command, no? Wala palang dig ito, so hindi na installan ng DNS utils para magamit sana yung dig at yung ating loopback interface, tapos www.hendrixit. Okay, pwede rin naman yun, no? Dig doon sa client, no? Installan nyo rin ng DNS utils, dig www.hendrixit. It will return the IP address. Pero subukan natin yung client, no? May dig kaya ito? Dig. So yan, ini-return niya. So server 1-web hendrixit or nslookup. Kaya pala nag-respond yung isa kasi in-specify natin yung server IP pero hindi naka-configure yung 10.10.10 dito, no? So ngayon try ulit natin nslookup. Ayan. So si Hendrix www.hendrix.it siya daw ay canonical name, no, for server 1-web.hendrixit. So tuloy natin, no? Reverse lookup zone naman tayo. Yan, reverse lookup zone. Kanina naglagay kasi tayo ng www.hendrix.it. It returns the IP address. So now when we query naman for the IP address, it will return the name, ano, or the reverse lookup, ano. So we're going to modify again yung namecon flocal, no? So additional zone dito sa baba. So reverse ito ng IP address o network portion. So nagkataon kasi sakto 10.10.10 yung network portion natin. Ibig sabihin ito yung first octet, second, third. Yung parang ganito, 192.168.100. Double check. So network address, IIN address ARPA.
So mag-create naman tayo ng file called the etc bind db.network address, no, or ano yan, yung first octet. So pwede namang any number yan, pero maganda kung ika-counter mo dun sa sa network mo, no, na 10, para alam mo na yan yung port 10 network, ano. So create a reverse lookup zone file, no? Clear, tapos cp db yung 127 10. So ganito rin yung tsura nun eh. Sundan ulit natin ito. So at SOA, yung nilagay ko dun kanina, ano eh, Hendrix IT lang eh, no? Dito sa portion na to, sundan na lang natin yun. So pwede rin naman yung kompletong pangalan ng server ninyo, no? Ayan, tapos root. Ito. Okay. So same pattern, 2023 05 15 01. So halimbawa lang, no, binalik niyo yung kaninang file, in-edit niyo, sa-save niyo sana. Huwag niyo kakalimutang i-modify yung yung sequence number nun. Increment niyo by 1. Pagka hindi nyo ginawa yun, mag-error yung yung service niya. Papakita niya na yun ang error, no? Every time lang na i-modify nyo yung file na yan, kahit ito, yung file na ito. So ibig sabihin ko, ito naman yung madalas ko i-modify, i-update ko yung nito, sequence number sa bandang huli, no? Kaya mag-iingat tayo, no? Make sure na hanggat maaari, lessen yung ating error, no, sa pagta-type dito. So define natin dito yung name server natin. So si dev ito naman yung mga IP address, no? Kunyari dot 10 pointer. So siya si dev.name server tapos yung isa 30 ptr si srb1.web yung 40. Okay na to. So restart natin. So sa client side tayo, may Ubuntu. Hopefully meron tong command na host, no?
So 10.10.10 in at ARPA, dev name server Hendrix IT. Okay, ganyan. So meron na kayong sariling DNS server sa loob ng inyong organization. Pwede nyo pa nga ilagay din yung yung kaninang DNS caching server, no? Para other name na wala dyan sa loob, kunyari nag-browse ng website yung inyong client, facebook.com, so kukontakin naman ng DNS server ninyo yung 8.8.8, pwede yun, combination. So let's go install, configure local DNS server on CentOS. So the required packages to be installed in our server are bind and bindutils. So ito yung main configuration file natin, yung name.conf located at the etc, and some of the parameters that needs to be followed, we need to comment out the following line using double forward slash, tapos kung ito ay magse-serve lamang as sa local authoritative DNS server, recursion no. But kung siya ay gagamitin nyo rin as caching server para sa mga records na wala sa kanyang kapangyarihan, kagaya ng records ng facebook.com at iba pa, pwede nyong gamitin, i-configure dyan yung forwarder, So ito pala ang purpose ng paglalagay ng version not currently available is to hide yung version number ng service na ito. Yan. Para of course alam niyo naman yung mga attacks nangyayari yung mga attacks na yan, nagiging successful yan kapag nalaman nila kung ano yung version ng service na ginagamit nyo at malaman yung vulnerability or weakness ng version ng service na ginagamit natin. And then allow query for the local network, itong local host we can change it to 127.0.0.1, and then yung address na 172.16.10 or it should be 1 in this case example natin, yan yung local subnet natin. Pwede nyo naman baguhin yan, depending on in your addressing, at pwede pa kayo magdagdag pa na iba pang subnet if you want to allow other subnets, na ito yung gagamitin nila as authoritative DNS server. And then since lang naman ito, nag-iisang server lang naman ito, yung zone transfer, ay di-disable natin siya. So ginagamit lang naman yung zone transfer kung meron kang slave DNS server para kopyahin niya yung record ng main, para in case yung main nag-down, so pwede niyang hawakan yung ibang record. And enable logging query. So with this, pasok muna tayo doon sa ating CentOS server. So as a practice, we need to create a backup of our main configuration file. So mahalaga din na tandaan ninyo yung group membership nitong file na ito. Kasi in case na kunyari kamali kayo ng configuration at binura nyo itong nameconf at kinopy ninyo yung nameconf backup, mag-iiba yung group name nun magiging root yung group name. So hindi siya matatawag ng service natin na named.service. So i-change nyo lang naman yung ownership to a group name D or name D. So pasok na tayo doon sa sa configuration file. So hanapin natin yung line,
na dapat nating i-comment. So yung recursion, so lagay na rin natin dito yung version. So allow query for local network. So ito, palitan ko na lang siguro to ng 127, no, para on my local machine, dito mismo sa machine na to. Hindi naman kasi nakadefine yung word na local host doon sa Etsy host niya. Pero kung nakadefine yun, no need to change this, no. And then on our subnet, ang ating subnet dito ay 10. So disable zone transfer. Nalagay na lang din natin dito sa baba. Tapos yung query, so on the next page, so mag-create na tayo ng forward lookup zone under din ng configuration file na ito. So ito yung format natin, no. So zone natin, ito yung pinaka domain name natin. So yung type natin will be master. Kung ito ay secondary server, it should be slave na. So file location or file na i-create natin, pwede namang ibang name ang gamitin nyo. So pinattern ko na lang din siya sa Debian example natin. So sunod na rin natin yung yung reverse lookup zone, ano. So ito yung network portion. Usually yung 3 octets 3 octets yung sinusundan dito Although ang basa rito, ito yung pinaka first octet, second and third octet, no. So yung file natin, tawagin ko na lang siyang db kung ano yung network, yung pinaka first octet natin doon sa network address, no? Or kayo bahala kung ano gusto itawag dyan, no? Wala naman kasi talagang standard naming convention yan So pinapattern ko lang doon sa example natin, no, doon sa Debian. So save natin. Tapos verify natin yung syntax na to kung tama, no. So successful ito kung wala siyang message na i-display sa output, no. So using the name dash
check conf, pwede nating i-locate yung named.conf file. So hindi siya nag-return ng any errors or text, no? So meaning yung mga parameters natin dito according to its rule ay correct, ano? So these are some information, no, na nakita nyo doon. Or sorry, ito yung sa susunod na gagawin natin. Mag-create pa tayo ng separate files, no? Yung kanina, yung db.hendrix.it, yung db.10. So ibig sabihin mag-create tayo ng zone file, forward and reverse. Ito yung ilan sa mga entries na nandoon sa zone file. Meron doon mga symbols, no, kagaya ng itong nakikita ninyo na semicolon, no? Ginagamit daw yan as comment, no? Tapos directive, no? Yung $sign, tapos resource record kagaya ng A, PTR, at iba pang information, ano? So sa loob din ng record na yon, makikita nyo rin ito, yung tinatawag na SOA or Startup Authority. So yung SOA daw defines the key characteristics, ano, of a zone. This is the first DNS record, no, in the zone file. So mandatory. Meron ding word na word na NS. So this is specify which servers are used, no, to store DNS records and answer DNS queries, no, for a domain name. MX, no, kapag meron kayong mail exchange or mail server, ano man yung gamitin yung protocol or software dyan, ano, kailangan lagay nyo yung MX plus IP address ng mail server ninyo. Yung A, ito yung host record natin. It converts name to IPv4 addresses. Counterpart sa IPv6 yan ay quad A. Tapos CNAME, no, used to create aliases, no, for DNS name. So create na tayo ng forward zone file by copying yung example template, no, under ng directory na var name. Yan, kung tawagin ay name.empty. Tapos i-pattern natin siya doon sa ating file name na nilagay, ano, yung db.hendrix.it. So kopyahin muna natin. So cp So change natin yung group nito, no. Gawin natin siyang named, no. Ayan, and then edit na natin itong yung file na ito. So ito yung pattern natin. Kopyahin na lang natin. So pwede tayong mag-create ng comment, no. So comment lang naman ito. Ibig sabihin optional. Ito directive, ano.
So pwede nyong itab para magkaroon ng maayos na columns, no? So dito sa startup authority, ang pinaka-correct na entry dito ay yung mismong pangalan ng server natin or DNS server natin, yung mismong kanyang machine name at domain name. Although doon sa Debian na sample natin, nilagay lang natin dito ay domain name, no? Pwede naman kasi nating gawin na yun yung host name nun, no? Pero i-correct na lang natin, no? Kahit sa sample, kahit sa practice or sa magiging activity natin, no, for DNS, i-correct natin kung ano mismo yung machine name. Okay, so halimbawa dito sa example natin dito si sent, no? Sent name, check natin, server, mahaba, no? Followed by the domain name dot, no? Yan yung tinatawag na fully qualified domain name. Ito naman, no, yung merong root at hendrix.it. In reality, yan po yung i-define ninyo as email address ng administrator. It can be hostmaster.hendrix.it or any name, ano. Actually, meron namang documentation na pwede nyo puntahan, ano. So, pwede rin namang, ano, sysadmin, no, kung gagawa talaga kayo ng, ano, ng specific email for this, ano, for this administrator. Pero just to make an entry na lang, no. Ayan. So, ito sequence number. Kung tutusin, pwede na rin naman ito start ng 0, no. Pero sinusundan po yung pattern, no, yung kagaya nito, yung year, kunyari 2023, month, yung day natin, tapos sequence number. Yan, yung dalawang number 00. So, kunyari natapos nyo i-configure ito. At okay naman. Tapos, suddenly meron kayong binagong changes. Bagay nyo i-save yun, dapat i-increment ninyo yung kanyang yung kanyang serial number. Okay. So, doon na lang sa mismong serial portion, no? Increment nyo by 1. Yan, para yun yung patatakbuhin ng ng mismong service natin. So, without doing that, kunyari may in-edit kayo, hindi nyo binago yung serial number, mag-e-error po yung yung service natin. Okay? So, ayun na lang yung ating caveat or warning or note, no? So, ito pwede nyo gawin in seconds, no? Or hayaan na lang natin ito na kung ano yung nakikita natin dito sa template na ito. So, ginagawa ko lang is just to align this, para readable naman siya. Tapos ito, should be at the end, dito. Okay, so sundan na natin ito. Name, servers for this domain. Pwede naman wala naman yung comment na yan. So, at sign, no? So, name server natin is yung ating sent. Kung meron kayong mail server, no? Ito daw yung entry na ilalagay ninyo. Idadagdag nyo na lang. Meron siyang number, no? Kunyari, kung meron kayong dalawang mail server, backup yung isa. Tapos yung isa is main, no? Lagyan nyo ng mababang number. Anumang number, no? Basta mababa, no? Yun yung priority. Yan. So, hindi ko na ilalagay ito kasi wala pa naman tayong mail server dito sa example natin. So, pasok na kagad ako sa a host record, no? So, ito na mismo yung mga pangalan ng server natin. Wala naman siyang order, no, kung ano yung uunahin, no? Pero gusto ko si sent name server.
Okay, tapos a record plus yung IP address niya. So dito ang kanyang IP address ay yan sa example natin. Tapos SRB web. So double check natin. SRB1 pala, SRB2. So we can also create an alias, no, para mas presentable sa user, no. So tatawagin ko na lang na www. Okay, yung ating server, no, cname, tapos yung complete name niya. Yan yung kanya fully qualified domain name file instead na SRB file, no. So magiging file.hendrixit yan, ano. Yung NS, no, name server. Kung dalawa, edi NS1 yung NS1 yung isa, NS2 yung isa. So pwede kayo maglagay pa ng entry dito, no. So dalawang NS at in tapos NS server, no. So tapos na tayo dito sa forward zone, no, forward lookup zone. Save muna natin. So may syntax ito to verify, no, pero basahin muna natin yung record, no. So dito sa loob ng forward zone or sa ating zone, no, file, SOA record contains the following information, no, the master DNS server, which is yung nilagay natin na sent-name.hendrix.it. Email address of the zone administrator, which is yung root.hendrix.it. Tapos yung information na yan you can read, no, request for comment 2142, kung ano yung mga information na dapat yung malaman, no, sa pag-create ng email address for administrator. Zone serial number, a way of tracking changes, no, in zone by the slave DNS server. Convention takes a date format, no, year, month, date, hindi second yan, no, yan ay serial. So when modifying the file you must increment the serial number. Refresh value, no. When the refresh value is reached, the slave DNS server will try to read the SOA record from the master DNS server. If the serial number becomes higher, a zone transfer is initiated. Ibig sabihin i-update, no, yung slave. Retry value defines the retry interval if the slave DNS server fails to connect to the master DNS server. Expiry value, if the slave DNS server has been failing, no, to make contact with the master DNS server for this amount of time, the slave will stop responding to the DNS query for the zone. Negative cache time to live defines the time to live value of DNS responses, no, for non-existent DNS names, no. Isa pang ito pa yung mga additional entries, no. Yung $TTL directive na nakita nyo sa taas, no, the time a DNS record can be cached, no, on the DNS resolver. And then yung origin directive define the base domain. Domain name must end with a dot, no, the root domain, no. Ibig sabihin yung sent-name-server.hendrix.it.
Yun yung fully qualified domain name niya. Yung at symbol, references, no, to the base domain. It references to the base domain. Saka ako na lang i-save. IN, no, is the DNS class, stands for the internet. Ayan, so subukan muna natin i-check. Name, check zone, Henrix IT. Subukan natin kung may i-return to na error, no. Hopefully wala, no. Zone Henrix IT IN loaded with the serial number. Okay, no? So, dito na tayo sa pangalawang file, no? So, kopyahin natin yung isang template under ng bar name. Dito ginamit ko db.10, no, to represent our network address. So ls muna natin. Okay, so follow the parameters, no. So 3 hours na lang din ang lagay natin. Hindi naman siya 1 day, no, pero double check ko muna, no. Nakalimutan ko eh. Yan, 3 hours na lang din. 3H. So again, so pattern natin to doon sa kabilang side, which is so let's define our name server. Yeah, with S2 kasi pwedeng dalawa yung name server eh. Yeah, anyway, kahit ano na may comment nyo rito.
So now let's create a pointer or PTR records. Ito mga IP address ito, no? Usually yung host address portion. So yung ating name server kasi ay 10.10, ano? Tapos yung kanyang fully qualified domain name. So ito lang naman kailangan natin. Yan, so yung sent name server Hendrix IT, SRB1 web, SRB2 file. So save natin. So in case na i-edit nyo to later on, don't forget to increment no, yung kanyang serial number. So name check zone tayo. So okay daw. So system CTL stop firewall D. So testingin natin. So yung DNS server natin dito ay 10.10.10.20, no? So we can ping muna, no? So try kaya natin ping yung pangalan, no? NS lookup. Okay. File. Tapos NS. So quit or exit host.
So wala akong record sa 20, ano. Check ko na lang siya. So basahin natin yung pointer. Ayun, no? So mali ako dito. So to. So inedit ko, then I need to increment the serial, no? Tapos gawin ko ano, systemctl restart. Not found. Sent name server Henrix IT. Okay. Anyway, we're going to figure out na lang this ano. Siguro in the future. Importante rito gumagana naman yung ibang ano service kagaya ng ano ng ibang host, no. So okay naman siya kapag tayo ay nag ping no ng name, no, ns. Kapag nag dig
Yun lang, nagpe-fail yung sa host natin mismo sa DNS name na. Ayun, not found daw in ADDRR pa. Pero before ko i-end itong video, try ko muna, no? Baka lang sakaling makita pa natin yung error doon. So, try ko kayang gawing IP address ito, no? So, try lang.
kulit nito, no? So wala naman ako ibang changes na ginawa, no? Binalik ko lang naman sa dati. Anyway, siguro kailangan lang i-overwrite yung pangalan doon sa name server doon sa pointer, no? So ulitin ko lang to be sure. Ping so kulit ng configuration niya. So anyway, dapat wala talaga siyang problema ng ganun, no? Anyway, so at least tapos na tayo dito sa last part nitong video demonstration. So I hope kung may time kayo na ito ay ma-practice, no, kahit man lang sa VirtualBox, or kung meron kayo sariling GNS3 environment sa inyong computer, no? Yan, para ma-master itong pag-configure ng DNS, no? So I hope this video, no, helps you understand some of information regarding sa DNS server, no? Kagaya ng role niya sa kayo ibang mga parameters, no? So maraming salamat, no, sa inyong pakikinig or panonood, no? So see you on the next module.